anilang nationwide strike, mapapahinto talaga sa pamamasada ang ilang jeepney driver dahil sa kakaunting pasahero at mahal ng diesel. Hati rin ang opinyon nila sa kung solusyon ba ang taas pamasahe at ang ayuda. Ang ilan nilang panukala sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi namasada si Benny Medina ngayong araw, hindi dahil sa itinakdang nationwide strike, pero dahil ang presyo aniya ng diesel, hindi na panghanap buhay. Biruin mo, umaga hanggang gabi siya sa Manibela kahapon, pero ang kinita niya kulang pang pambili ng 1 kilong bigas. Ang diesel ko kahapon, 1,002 maghapon. Tapos ang kinita ko, sumobra 56 pesos kasama yung barya. Tapos nag-boundary lang ako. Nabawasan pa niya mga pasahero dahil maraming naka-work from home o online class na bahagi ng pagtitipid ng bansa sa krudo. Bakit ka nga naman lalarga kung 2 o 3 lang ang sakay habang 101 pesos per liter ang diesel mo? Kaya si Benny naghihintay ng racket sa kanilang kooperatiba sa Lagro, Quezon City. Kung may magtatawag na, yung private, papadrive lang, ganun. On call. Yun lang. Wala, de zero. Wala tayong magagawa. Umutang kami sa 5-6, wala kami panghulog. Magkano ang hirap sa 5,000. O, magkano araw-araw yun? 200, Nakakaintindi 150. naman yung kinukuhanan kasi pagka walang panghulog, okay lang. Pero pagka kumita, dudublihin. Ganon. May pangakong ayuda naman ng gobyerno bagaman inuuna ang mga tricycle driver. Pero imbes na ayuda, mas gusto ng maraming tsuper sa Lagro ang programang libreng sakay kung saan sila ang ikokomisyon at siswelduhan ng gobyerno. Nangyari na yan sir, yung pandemic. Tapos nung 2022, nagpalibre sakay sila. 2 buwan at kalahati. 1,000. Oo. Mas nakakaraos yun. Okay na yun kaysa wala. Kaysa ngayon nag-short ka. Sa Montalban Rizal ko naman nakilala si Antonio Escabas. Siya naman hindi bumibitaw sa Manibela kahit 100 piso na lang ang take home. Short na pag 150, 100. Kaya yung ibang kasamahan ko, nag-ayawan na. Ang para sa akin lang po, malibre na pagkain sa sigarilyo, okay na. Kalahati na nga ng araw pero hindi pa maabot ang kita niya sa pamboundary. Wala pa akong boundary, 200 pa lang. Pagka ito na hindi naka-boundary, pag hindi ako naka-boundary ngayon, gaya yung Biyernes, ang pera ko, sakto lang boundary. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng 300 sa operator ko, nakiusap ako, nailista muna sa utang ko. Sa mga umpukan, sa mga terminal, maririnig mo ang opinyon ng mga tsuper sa tugon ng gobyerno sa krisis. Hati sila kung solusyon ba ang fare hike? Bibilang sana kami ng 200 katao. May 200 piso tayo. Piso ka na. Makakadagdag sa diesel. Yung 600 mo, magiging 800 na sana yung pag-uwi. Wala na. Rotation pa rin. Wala, kinuha pa eh. Hindi rin naman ako pabor sa pagtaas ng pamasahe. Bakit ka magtataas ng pamasahe? Ang tagal na pinaglalaban na itaas ang sweldo ng manggagawa, di naman nataas. Hati rin sila sa ayuda pero nagkaisang dapat ibaba sa 70 to 80 pesos per liter ang diesel. Pag binaba yung diesel, araw-araw kaming nakakatipid. Eh yung ayuda na yun, nakatulong lang sa amin ng 1 linggo yun. May mga tsuper na nawawala ng tiwala kahit sa mismong suki nilang gasolinahan. Baka raw ginagamit lang ng iba ang gera sa Iran para kumita. Mabigat nga, hindi tayo napuputukan. Yung mga gasolina nang pumuputok, wala naman deliver. Mataas araw-araw yung presyo eh. Di ba? Sukdulan na raw ang presyo ng diesel sa ngayon at sa bawat sipa ng presyo nito, asahan nila ang paglagas pa sa hanay ng mga tsuper. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.